dito pa po sa isa pang issue na nakita po natin. Kung makikita nyo, ito. Napakatindi po nito mga kababayan kasi binanatan daw ni Paulo Duterte. Ito daw pong si Atty. Claire Castro patungkol daw po dun sa sinabi ni Secretary or DTI Secretary Roque na 500 na Buena budget. So ang sabi daw ni Paulo Duterte dito mga kababayan kay Atty. Claire, magnotaryo ka na lang sa rekto. Yan po yung sabi mga kababayan ni Paulo Duterte. So sabi po dito, basahin po natin. Ito daw, Davao City Representative Paulo Duterte said, the statement of Palace Press Officer Claire Castro on the 500 Buena budget show that she is out of touch with the realities faced by the ordinary Filipinos, mga kababayan. Ako may sarili naman akong pananaw dito. Sa totoo lang, may sarili po akong pananaw dyan. Alam nyo, siguro yung mga matatagal na nanonood sa atin, binabanat-banata natin yung si Secretary DTI Secretary Roque dahil nga yung kapatid po niyan mga kababayan di umano iniwanan yung pagbabasketball di umano iniwanan yung pagbabasketball at naging kontraktor. Tapos sa masakla pa daw noon mga kababayan di umano tinakas daw po yung pera nung tao na nagtiwala yung mga tao na nagtiwala dun sa kapatid niya na kontraktor. So inuupak-upakan na natin yan ng mga matatagal ng mga nakalipas na buwan. So ngayon, balikan ulit natin. Yung sinasabi ko sa inyo na personal na pananaw ko po dito sa 500 Noche Buenang ito. Kung ikaw ay nag-iisa sa buhay o dalawa kayo sa bahay, kasya po yan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito, yung mga kababayan Pilipino po natin na iba, di ba mas konti yung hinahanda nyo pag Pasko kumpara sa bagong taon? Hindi, totoo yan. Kasi mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kung ikaw ay dadalawa lang, kung isa ka lang o dalawa ka lang sa bahay, kasya yan. Lalo na yung mga kababayan Pilipino po natin matipid, yung iba dyan. Pero kung kayo ay katulad ko mga kababayan na may malaking pamilya sa bahay, na umaabot minsan ng 14 tuwing Pasko, hindi po talaga kasya yan. Yan po yung realidad ng buhay mga kababayan. Hindi, yan po yung personal na pananaw ko po dyan Sa totoo lang, hindi po kasi yan mga kababayan kung malaki kayong pamilya. Pero kung dadalawa lang kayo o isa sa bahay, kasi yan mga kababayan. Kasi yung ibang ginagawa nga, hindi na naghahanda ng Pasko. Kumakain na lang sa labas Di ba may mga ganon? Lalo na kung mag-isa ka lang sa buhay. So kasi yan, kung mag-isa ka lang sa buhay, pero kung marami kayo sa bahay, katulad ko mga kababayan na may malaking pamilya, hindi po talaga kasya yan. So sabi dito ni Paulo Duterte, Ante Claire, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro sa'yo na magdotaryo sa rekto kaysa mag-lecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena, Duterte said. Pero kung tutusin talaga mga kababayan, may punto din po yung kay Atty. Claire Castro dahil nga, sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, kung mag-isa ka lang sa buhay o kung dalawa lang kayo sa bahay, kasya po yan mga kababayan. Ano po, dahil nga yung mga kababayan Pilipino po natin, matipid po talaga. Pero kung maluho ka, kahit nag-iisa ka, at gusto mong may palitsyon ka pa sa lamesa mo, hindi talaga kasya yan. Diba? So ngayon sabi pa dito, ito pa daw. Kasi halata, wala ka talagang idea sa totoong hirap ng tao. Busog kasi kayo. Hindi sa pagmamahal sa bayan, kundi busog kayo sa korupsyon. Kaya hindi ninyo alam na magkano ang bili sa palengke. He added mga kababayan. Alam nyo, gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, kung katulad kayo ni Paulo Duterte na nagsiselebrate ng Pasko at kailangan na may bebot na tinutusok, hindi po talaga kasya yung 500. Sa totoo lang mga kababayan. Kung katulad kayo ni Paulo Duterte na pagka mag-Noche Buena kayo, kailangan may mga bebot, may mga chika babies kayong tinutusok na kailangan bayaran. Hindi talaga kasya yan. Tapos kailangan magiinom ka pa. Di talaga kasya yan mga kababayan. Paano kung yung Noche Buena ni Paulo Duterte, pagtusok ng bebot mga kababayan, talagang kailangan malaki-laki yung budget niya. Hindi talaga kakasya sa kanya yan. Pero sa ordinaryong mamamayang Pilipino, gaya nga po ng sabi ko kanina, karamihan po sa mga kababayang Pilipino po natin, talagang minsan, yung iba hindi na nga naghahanda sa Pasko at sa bagong taon na lang. Katulad mga kababayan dito sa amin minsan,
Maghahanda lang kami ng konti kahit marami kami sa bahay. Kasi nga, ang mas pinaghahandaan namin ay yung pagpapalit ng taon. Yun po yung totoo mga kababayan. Pero kung malaki nga yung pamilya, hindi po talaga kakasya yung 500. Kung dadalawa lang kayo sa bahay, kasya yan. Maniwala kayo sa hindi, kasya yan mga kababayan. Kung dadalawa lang kayo sa bahay at hindi kayo kasing gastos ni Paulo Duterte na kailangan magsiselebrate na may tinutusok. Ano po? Anyway, sabi pa dito, Duterte said the Marcos administration may have an imaginary shopping mall where product are sold at lower price. 500 Noche Buena, madam. Kahit yung ham na kasing nipes ng konsyensya ng grupo ninyo, ni hindi na yan kasya. The Solon said, ang problema sa inyo, may sarili kayong imaginary shopping mall sa utak. Lahat mura. Lahat kaya basta hindi kayo ang nagbabayad mga kababayan. Sabi pa dito ni Paulo Duterte, before releasing statement in the sabi pa pala po dito sa Politico, before releasing statement in the future involving prices of basic commodities, Duterte challenged the administration to try nyong mag-grocery. Challenge sa tindahan, sa kanto. Doon yung mararamdaman ang tunay na presyo ng buhay. Hindi yung presyo sa mundo ninyong puro price release o puro press release. At kung ang mission talaga ninyo ay i-downplay ang paghihirap ng ordinaryong pamilya, huwag nyo nang gamitin ang pagiging abogado ninyo. Huwag nyo nang insultuhin ang intelligence ng taong bayan, he said. Sa huli, ang 500 na Buena narrative ninyo, magiging simbolo ng uri ng leadership na meron kayo. Mukhang ham, pero puro mantika. Mukhang keso, pero hangin lang ang laman. At mukhang serbeso, pero drawing lang. Ayon po kay Paulo Duterte mga kababayan. Pero gaya nga ng sabi ko, uulitin ko ulit. Kahit pa ulit-ulit na tayo dito mga kababayan, kapag malaki yung pamilya mo, hindi po talaga kasya yan. Yun po yung pananaw ko dyan. Kapag katulad ko kayo na pagka nagsiselebrate ng Pasko, umaabot ng 14, 16 sa bahay, hindi po talaga kasya yan. Yung 500. Pero mga kababayan, kung ikaw ay nag-iisa lang sa buhay, at ikaw ay kuripot pa, at minsan dadalawa kayo sa bahay, kasyang-kasya po yan. Ano po? Kasyang-kasya yan mga kababayan. Bumili ka lang ng isang buong manok, kalderetahin mo, okay na yan. Tapos may kanin ka, ayos na. May handa ka na sa Pasko. Pero kung ikaw ay kasing luho ni Paulo Duterte, na kailangan may alak, may babae, na tinutusok, hindi po talaga kasya yan. Mga kababayan, ano po, yan yung pananaw ko dyan. Anyway, kayo, kung kayong tatanungin mga kababayan, ano masasabi ninyo dito sa... Kasi kay Roque nagsimula to eh. Kay DTI Secretary Roque nagsimula to. Etong ganitong mga pakulo na 500 na Buena mga kababayan. Sa totoo lang, yung analysis po ni Atty. Claire, may punto din naman. Etong si Atty. Claire Castro. Pero kung iisipin po talaga natin yung realidad ng buhay mga kababayan, sabi ko naman po sa inyo, kung malaki yung pamilya ninyo, hindi po talaga kasya yan. Pero kung maliit yung pamilya ninyo, dalawa lang kayo sa bahay, o wala kayong anak, kasyang-kasya po yan mga kababayan. Ano po, yan po yung pananaw ko dyan. Pero kung katulad kayo ni Paulo Duterte na magastos, kinakailangan pa manaksak para mapagbigyan ng gusto, hindi po kasya yan mga kababayan. Ano po, so kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa sinabing ito mga kababayan ni Paulo Duterte. Kasi siya marami siyang pera eh. Yung 51 billion, hindi pa niya maipaliwanag kung saan po niya dinala. Di ba? Kaya kahit maghanda siya ng 10 lechon o 40 lechon sa lamesa po niya, at kahit aksayahin nila yan, hindi nila ubusin mga kababayan, pagtatapon nila, talagang mapera't mapera pa rin. Ito pong si Paulo Duterte, kaya po niya nasasabi yan. So anyway, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano pa masasabi ninyo, hingil po dyan. At bago po tayo mga kababayan pumunta dito po sa next topic po natin, uulitin ko yung mga hindi pa po nakakapag-like, like lamang po sana natin ito pong live streaming natin na ito. At i-share nyo na rin po mga kababayan. Ano po. Anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo dyan. At ngayon,